manalangin sa Diyos para ibigay sa iyo yung kailangan mo, hindi ganon. Kaya ka nananalangin sa Diyos para sa kanyang proteksyon, para magpasalamat, para ingatan kanya. Pero yung kailangan mo, hindi mo na ipapanalangin yun. Alam niya yun eh. Hindi na dapat yun eh. Bahagi pa ng panalangin yung kailangan mo. Basahin natin ang 6:33 ng Mateo. Datapuat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Na magkaroon ka nung kailangan mo. Di ka kailangan manalangin eh. Ang kailangan mong hanapin mo yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, at yung kailangan mo, idadagdag niya na lang sa'yo yun. Kahit hindi mo hingin, bibigay niya yun eh. Basahin natin, sister. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ano ba yung ikinababalisa ng mga tao? Sa 31. Kaya huwag kayong mga balisa ng mga nagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan. Na kinakailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito hindi mo dapat ikabalisa. Alam ng Diyos na kailangan mo yung gagamitin, kakainin, yung kailangan mo talaga. Alam ng Diyos yun even without praying for it. Pati nga yung hindi naniniwala sa Diyos, may nakakain at may naiinom eh. Yung mga atheist. Oh, di ba? Ibig sabihin yung kailangan hindi na. Yun bahagi pa ng ating dapat na panalangin. Na ulit-ulitin mo palalo ay lalo lang hindi dapat. Kasi kahit hindi mo hingin, pag sumusunod ka sa Diyos, ibibigay niya yung kailangan natin. Ngayon ang pananalangin na ginagawa natin, yung ating mga kabalisahan. Mga problema sa buhay para sa proteksyon ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Basahin natin ang Filipos 4 sa isip. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing. Na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tayong mga kahilingan sa Diyos. Sa panalangin bunga ng kabalisahan sa buhay. Sa buhay kasi marami kang ikinababalisa, halimbawa, ikaw ay lalaki, pupunta ka sa trabaho, iiwanan mo yung asawa mong mga anak. Minsan sa lugar nyo merong mga taong masasama, may mga magnanakaw. Ikinababalisa mo yun. Kaya bago ka umalis, mananalangin ka. Panginoon, pakiingatan mo po ang aking asawa at ang aking mga anak, ang aking pamilya. Sana po'y proteksyonan mo sila laban sa masasamang tao. O kaya halimbawa sa inyong lugar dikit-dikit ang bahay. Pag nagkasunog maring masunog pati bahay mo. Nananalangin ka na pag noon, sana po'y wag magkakasunog sa amin. Pakipanalangin mo na pati yung mga katabi mong squatter. Kaawa-awa naman po. Nakakabalisa kasi yun Ganon din marami pang bagay na ikinababalisa sa buhay. Halimbawa sa trabaho mo meron kang mga nakakasalubong na intriga. Mga kabalisahan sa buhay yan Merong ganon kapatid, mga kabalisahan sa buhay. Yun ang mga ipinananalangin natin sa Diyos. Yung halimbawa yung asawa mo ay nagdadalang tao. Manganganak. Hindi naman kaya basta-basta ng doktor. Halimbawa, inanalangin ka sa Diyos. Yung mga kabalisahan na yun, ang ipinananalangin natin. Pero, yung kailangan mo, kahit hindi mo nga ipanalangin, bibigay ng Diyos yun. Lalo na pagka uulit-ulitin mo, pabigay mo ang pagkain sa amin araw-araw, bigay mo. Biro mo, bigyan mo kami ng kakain sa araw-araw. Ulit-ulit mong sinasabi parang bingi yun. Yun nakaka-offend sa Diyos yun.